Okay, muli, magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pong devotional book ay yun pa rin, ang ating pong gabi-gabi, God's Amazing Grace. Tayo po ay nasa January 28 na. And ang ating pong tagapagsalita sa ngayon ay si Sister Daniela Ruz. And bago yan, tayo po ay gawitan at nananalangin na pangunahan ng ating pong mga kapatid dito po sa Zoom. So, available po si Sister Patricia. And pagkatapos po niyan, mapapakinggan na po ang ating pong opening prayer pagkatapos po ng ating pong opening song ay pangunahan ng ating pong mga kapatid sa Tumpa Church. At pagkatapos po noon, tayo po ay makakapakinig ng salita ng Diyos na patungkol po sa ating pong panglaban sa digmaan dito sa sanlibutan ito. O yung sword for the battlefield. And pagkatapos po noon, magkakaroon po tayo ng sharing kung mayroon pong mga insight ang ating pong mga kasamahan sa Zoom. And closing song and closing prayer ng ating pong tagapagsalita. So ngayon tayo po ay mag-aawitan ng ating pong opening song and opening prayer ng ating pong kapatid sa tumpatid. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming nasa langit, kami po'y muling nagpapasalamat sa buhay at lakas na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa amin at sa pag-iingat at paggabay sa amin sa buong araw na ito. At sa gabi pong ito, sa aming pong pag-aaral ng inyong mga salita, ay muli po namin hinihiling ang inyong banal na presensya na kami po ay samahan, buksan po ang aming puso't isipan, upang maunawaan po namin ng lubusan ang mensahe po na aming pong mapapakinggan. At tulungan din nawa kami na ito po ay aming may sa kabuhayan upang kami po ay maging liwanag sa bawat taong aming makakasalamuha. Tulungan nawa kami na magkaroon ng pusong mapagpakumbaba at handang tanggapin ang katotohanan po na aming pong maririnig. At patuloy nawa po kaming ingatan gabayan sa gabing ito at gayon din po ang aming mga mahal sa buhay na hindi po namin kapiling. Maraming pong salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Okay, tayo na po ay mag-aral. Tawagin na po natin si Sister Daniela. Mapagpalang gabi po sa ating lahat and purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan na tayo na muli ay makakapag-aral ng kanyang mga salita. Makikita po yan sa God's Amazing Grace. It's January 28, entitled The Battlefield. So samahan niyo po ako mga kapatid sa ating kitext sa Ephesians 6 verse 12. We wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of this darkness, of this world, against spiritual wickedness in high places. So tayo po ay hindi nakikipagbuno sa laman at sa dugo, but against powers. Against sino yung nagro-rule, sino yung namamahala sa mundong ito, sa kadiliman mga kapatid, which is the spiritual darkness, the spiritual wickedness na pumapaligid sa ating sanlibutan at marami siyang nadadamay ng mga sangkatauhan. Paano po ba natin sila matutulungan? Kaya tayo ay makipagbuno para sa Panginoon. The fallen world is the battlefield for the greatest conflict the heavenly universe and earthly powers has ever witnessed. It was appointed as a theater on which would be fought out the grand struggle between good and evil, between heaven and hell. Every human beings act a part in this conflict. No one can stand on neutral ground. Men must either accept or reject the world's Redeemer. All are witnesses either for or against Christ. Christ calls upon those who stand under his banner to engage in the conflict with him as faithful soldiers, that they may inherit the crown of life. So tayo mga kapatid, tayo ay nakikipagbuno, hindi sa ating mga laman, hindi sa kapangyarihan ng sanlibutang ito. At itong nahulog na mundo, ito po yung ating dito yung lugar ng pakikipaglaban natin. At kailangan yung dakilang pakikipaglaban, ang dakilang tunggalian ay mangyayari dito sa sanlibutan, between the heavenly universe and earthly powers. At parang tayo nanonood ng isang teatro na sino ang magwawagi sa laban na ito. Sa atin, sino yung pinipili nating kakampi sa buhay natin? Sino ang nalulugod sa mga gawain natin? Ano yung mga salita na lumalabas sa ating mga bibig? Natutuwa ba ang Panginoon? Mga kapatid, tandaan natin, wala pong nasa gitna. Kung ikaw ba ay nasa kanan o sa kaliwa, sa kasamaan ba o sa katwiran, sa kabutihan. Si Kristo po ay nananawagan na kailangan tayong tumayo para sa kaligtasan ng mga tao upang itong dakilang tunggalian ay atin pong mapaglabanan at tayo ay mananagumpay ng may katapatan at makakatanggap ng korona ng buhay. Ito po yung ninanais ng bawat tao na nakikipaglaban sa labanang ito. Battles are to be fought every day. A great warfare is going on over every soul between the Prince of Darkness and the Prince of Life. As God's agents, you are to yield yourselves to Him that He may plan and direct and fight the battle for you. With your cooperation, the Prince of Life is at the head of his work. He is to be with you in your daily battle with self, that you may be true to principle, that passion when warring for the mastery may be subdued by the grace of Christ, that you come off more than conqueror through Him that hath loved us. Jesus has been over the ground. He knows the power of every temptation. He knows just how to meet every emergency and how to guide you through every path of danger. So napapansin natin mga kapatid, tayo ay nakikipaglaban sa araw-araw natin na pakikipaglaban sa ating mga sarili. At ito po yung dakilang away sa atin ngayon. Ang atin po palang mga sarili ang ating kalaban. At kailangan nating isuko sa Panginoon yung ating mga sarili dahil hindi natin alam paano magwagi kung sa atin lamang tayong mga sarili nakaugnay.
At nangangailangan ang Panginoon sa ating kooperasyon upang tayo magwagi sa laban na ito. Si Kristo na siyang prinsipe ng buhay, siya ang pangulo ng ating gawain, ay sa atin habang tayo nakikipaglaban sa ating mga sarili. At kapag pinanghawakan natin ang tunay na prinsipyo ng katotohanan, tayo po ay magwawagi sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. Tayo ay darating ang panahon, tayo ay magwawagi tungo sa tagumpay ng buhay na walang hanggan. At si Kristo po, na ating pinili bilang ating Panginoon at tagapagligtas, siya po ay nakakaalam kung paano niya tayo matutulungan. Na hindi natin alam yung mga bagay-bagay na ito na tutulungan tayo ng Panginoon sa paraan na hindi natin alam. At paano niya tayo gagabayan sa bawat hakbang na naghahakbang tayo sa daan ng panganib. Kaya kapag si Kristo yung gagabay sa atin, tayo ay mananatiling matatag, tayo ay mananatiling nakatuon sa katwiran ng Panginoon, nakatuon sa kanyang kaluwalhatian. Kaya sabi pa dito, God will have a people zealous of good works, standing firm amid the pollutions of this degenerate age. There will be a people who hold so fast to the divine strength that they will be proof against every temptation. Evil communications, inflaming handbills may seek to speak to their senses and corrupt their minds, yet they will be so united to God and angels that they will be as those who see not and hear not. They have a work to do which no one can do for them, which is to fight the good fight of faith and lay hold on eternal life. This is the question, how to fight the good fight of faith. Mga kapatid, sa kabila ng kasamaan dito sa mundo, kung tayo ay nakikipaglaban para sa Panginoon, kung tayo ay may masigasig na gumawa ng katwiran, na gawin kung ano yung nagbibigay kaluguran sa Panginoon, tayo ay tumatayo sa prinsipyo ng kabanalan sa kabila ng napakamapanganib na sanlibutan dahil sa kasalanan. May mga taong tinatawagan ng Panginoon na meron silang banal na kalakasan, na patuloy na lumalago sa biyaya, na handang harapin ang bawat tukso ng may kabanalan. Sa ating pagsasalita, ito po ba ay nagbibigay kaluguran sa Panginoon? O baka napapahamak na tayo dahan-dahan dahil mali na ang paggamit natin sa ating mga dila? Nakokorap na ang ating pag-iisip. Ang sinisikap ngayon ng kaaway, paano niya tayo i-divert ang ating pag-iisip mula sa Diyos tungo sa kanyang kasinungalingan. Gusto ng kaaway na malaso ng ating pag-iisip. Kapag ipinakita natin ang katwiran ng Panginoon at binuka na natin ang ating mga mata, makikita natin na tayo pala ay dinadaya ng kaaway at kailangan tayong gumawa at meron tayong gagawin para sa mga tao at para sa ating mga sarili. Kasi kapag tayo ay nagiging pabaya, hindi lang tayo yung mapapahamak, kundi yung mga taong posible pa nating mailigtas kung tayo ay magpapagamit sa Panginoon. Kaya we need to fight the good fight of faith and lay hold on eternal life. Ang buhay na walang hanggan na pinagkaloob sa atin, kailangan nating ibahagi sa mga tao para makaalam sila nito. Para matanggap din nila yung natanggap nating kaligtasan. The youth may have principles so firm that the most powerful temptations of Satan will not draw them away from their allegiance. May mga kabataan po na matatag na pinandinindigan ng katotohanan, ang prinsipyo ng kabanalan sa kabila ng mga tukso at pagsubok sa sanlibutan, ay hindi po ito hahadlang sa kanilang tagumpay. Hindi po ito hahadlang sa ating tatagumpay sa sanlibutang ito. Dahil nasa atin ng harapan si Kristo, ang Panginoon ng mga hukbo. Nasa atin ng harapan ang nanalo na sa laban. Kaya kapag tayo ay nakalihis sa paanan ng Panginoon, mga kapatid, tayo ay maglilihis ng landas. Ngunit kapag ang ating pag-iisip, ang ating mga mata sa pananampalataya ay nakatuon lamang sa Panginoon, hindi tayo mawawala. Kaya kailangang panindigan natin ang prinsipyo ni Kristo
ang prinsipyo ng buhay, ang prinsipyo ng kabanalan. Kaya sa ating pag-aaral sa gabing ito, na alam natin na punong-puno na ng kasakiman ang sa ating sanlibutan, at patuloy tayong nakikipaglaban sa ating mga sarili, mga kapatid. Paano tayo magwawagi? Ang mga selfishness, ang mga pride, ang lahat ng mga karumaldumal na ugali ay kailangan nating mapanagumpayan sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya kailangan tayong magbasa ng magbasa, pag-aralan ng kanyang mga salita. At kailangang saliksikin ito ng buong puso, buong mapagpakumbabang puso, at maunawaan natin, ipanalangin natin na mai-apply natin sa ating buhay ang mga katotohanan upang tayo ay lumago sa karunungan, sa katwiran, sa kabanalan ng ating Panginoon. Kasi hindi matatapos ang labanang ito hanggang meron pang kumakapit na kasakiman sa ating mga puso. At nandyan si Kristo, handa niya tayong tulungan, at nangako siyang mananagumpay tayo gaya niya na nanagumpay na, mga kapatid. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa. We need to fight the good fight of faith. Lay hold of eternal truth. Lay hold for eternal life. And once again, good evening sa ating lahat. Maraming ang pag-aaral patungkol po sa battlefield. Pinanggit niya ni Matthew 13. Kung ano, ang tayo ito. Tayo po ay nakikipagbaka rin naman. At ang pagbabaka nga, sabi sa ating text ay hindi sa laman at dugo, hindi sa mga laban sa mga against the power, against the ruler of the darkness of this world, against the spiritual wickedness in high places. Sabihin, spiritual ang po ito pisilan. Kaya yung pagbabaka na ito, kung neutral, wala pong nakatayo sa neutral ground. Sabi sa atin, every human being acts apart in this conflict. No one can stand on neutral ground. We need to choose between good and evil, heaven or hell. Tayo po ay pinapapili. Kung sinasabi natin kung nagsisimba, tapos yung atin pong, palagi ko kasi ito naririnig sa atin pong kapatid, na sa 7th day Sabbath, tayo po ay Kristiyano, tapos sa amin na araw ay hindi. So, ang inisip natin tayo ay neutral. Pero dito, tayo na sa panig ng kaaway. So, sa labanang ito, marami pong nanonood. Sabi na dito, ito po ay parang malaking drama na pinapanood tayo ng mga anghel at ng mga nilalang sa ibang nilalang na hindi natin nakikita. At tayo po dito sa lupa ay mga sabi dito, we are all witnesses. Tayo po ay mga witnesses. Kung tayo ba ay kay Kristo, tayo ay sa kaaway. Kaya po tayo po ay pipili sa labanang ito kung sino ang ating pipiliin. At pinapayuhan nga tayo sa huli na lumapit tayo kay Kristo. Kumapit tayo sa Kanya. Kasi alam niya yung paghihirap. Alam niya kung paano ibibigay yung pangangailangan natin sa oras ng emergency. Alam niya kung paano tayo i-guide sa mga daan ng kapahamakan sapagkat naranasan niya maging tao. Alam niya kung anong pakiramdam, kaya alam niya kung ano yung narapat para sa atin. At huli nga, pinapayuhan yung mga kabataan, yung mga youth, tayo, na kailangan natin maging matibay sa prinsipyo. Sabi dito, that the most powerful temptation of Satan will not draw them away from their allegiance
ugat ng ating pong katapatan. Tayo po ay tatayo sa prinsipyo. Hindi lang tayo magsasabi, ligtas na tayo ay Kristiyano, tayo ay Seventh-day Adventist. Kailangan din natin pong magbantay at manalangin. Gaya po ng ibinigay na mensahe sa atin, Brother Jomar kagabi, na hindi natin ito kaya kung walang panalangin. Kaya isa rin ito sa napakahalaga, mabisang sandata para sa pananagumpay natin. Pag tayo po ay lumalakad sa buhay na ito, kung tayo ay gigising, kung tayo ay nagagawin sa gawain ng Panginoon, kung tayo ay hayo sa ating mga anak buhay, kailangan nating manalangin. Kailangan nating maging matibay sa prinsipyo ng ating pinanghawakan bilang Kristiyano. Advantage po yung mga tao na ang nakakasama niya ay mga mananampalataya. Maliit na porsyento lang ang chance ng magpa kumpara doon sa mga mananampalataya na ang kasama niya ay mga taga-sanlibutan. Pero depende po yan sa prinsipyo ng isang tao. Kung siya po ay maninindigan, habang kasama niya yung mga taga-sanlibutan. So sa atin, tayo po ay pinapayuhan na maging matibay at alam ng Panginoon kung ano yung pangailangan natin, hihingi natin ng tulong sa Kanya. So, tutulungan niya tayo dahil naranasan niya yun. So ito po ang ating pong pag-aaral sa gabi ito. Nakapumuntaan natin mga kapatid dito sa Zoom, sa Tricia at ang ating pong sa Tumpa Church. Okay, siguro naging malinaw na po. Malinaw naman na sa akin. Malinaw naman na sa atin yung atong pag-aaral sa battlefield. Ito po yung sanlibutan ito. At tayo po ay kinakailangan pumili sa tama. Piliin natin ang Panginoon para po sa atin pong kaligtasan. So ngayon, kung wala na pong mga karagdagan ng ating pong mga kapatid, tayo po ay dako na sa ating pong closing song and closing prayer ng ating pong tagapagsalita. Okay.
langit sa mga oras na ito. Maraming salamat Panginoon sa patuloy niyo pong pag-iingat sa amin sa mga salita na amin pong napakinggan sa gabi ito. Ay ito po ang aming malakaran sa aming pang-araw-araw na buhay. Tulungan kami na kaon ng karakter kay Kristo na sa araw na aming pakikipaglaban ay patuloy po kaming managumpay. Salamat Panginoon sa mga pangako niyo po sa amin at tatawad sa aming mga nagawang kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, maraming salamat. So, marami tayong natutunan sa ating pong pinag-aaralan. Ngayon po tayo po ay mag-invite para po sa morning devotional natin bukas at sa gabi naman po ay evening devotional sa parehong oras. Maraming salamat.